up? Good morning guys. At ayan, panibagong araw, panibagong vlog tayo. At ayan, eto na nga. Eto na yung sagot sa tanong kung bakit niya ako iniwan, Charis. Joke lang. Eto na po ang inyong ayan. At meron tayong sasabihin. Ayan. Ito po ay napapansin ko or napabasa ko sa mga comment section na bakit daw hindi na ako pumapasok. At eto na nga po, sasagutin ko na po yung maraming nagtatanong kung bakit. Ang totoo po talaga ay hindi na po ako pumasok. Hindi na po ako nag-stop ako. Ayan, nag-stop po ako na mag-aral. So, ito po, ikikwento ko po kung bakit po talaga ako nagkaisipan na mag-stop na mag-aral. Wait. Ayan. Ito na po yung inaantay yung sagot kung bakit nga ba ako nag-stop na mag-aral. Ayun po, nung October last year, October, yun po ay yun po yung nag-vlog ako na magpapatayo nga po ako ng kubo-kubo, which is ito na ngayon ay house, dream house na. Ayan, yun po talaga nag-vlog po ako noon na magpapatayo ako ng kubo-kubo. Then ayun po, pinag-isipan ko po ng paulit-ulit. Ayan. Kasi po doon sa apartment, ganito po yung nangyayari. Ako po nag-aaral nung andun pa kami. Ako po nag-aaral, si Tintin nag-aaral, si Nona nag-aaral. Nagbabayad po kami ng kuryente, nagbabayad po kami ng tubig. Allowance pa po namin gastusin sa araw-araw. Ganito po yung nangyari. Meron po sa akin nag-sponsor po sa pag-aaral, which is si Kuya Ruel. Ayan. Si Kuya Ruel po. And binigyan niya po ako ng pang-tuition at ng pang-allowance every month. Binigyan niya po ako. At yun po, yung allowance po na yun, pinaghahati-hati ko po yun. Na which is na para lang po dapat sa akin, sa allowance ko lang po dapat. Pero ang ginagawa ko po, hinahati-hati ko po yun sa budget namin dun sa apartment. Ayun po, sa kuryente, sa tubig, sa baon araw-araw, kay Tintin, sa pagkain. Ayun, yung pang project ko ay nakasama na po doon. At yung kinikita ko po sa buwan-buwan na pag-vlog. Yun po kasi, ito pong pag-vlog, hindi po stable yung kita niya. Which means po na meron pong hindi naman po siya masyadong kalakihan. Sakto lang. Sumasad po ako ng ganun. Minsan po, kulang pa na pangtustos sa isang buwan. Yun po talaga yung totoong kita ko sa pag-vlog. At ayun nga po, thankful po ako kasi noon na nagkaroon po ako ng sponsor, which is si Kuya Ruel, na tumutulong po sa akin sa allowance ko at sa tuition. Eh di okay naman po kami. Okay naman po sana noon. Okay kasi may naisisave pa naman po ako noon. Yun nga po, nakasave po ako noon na yun nga po yung 20k na nakasave po ako ng 20k na ilang buwan na pinag-ipunan ko, na naglakas loob po ako na ayun nga, na mag-try na magkaroon na magpatayo ng
kubo-kubo, na yun lang po dapat yung pangarap ko, na kubo-kubo lang. Kasi yun nga po na napag-isipan na nahihirapan na kami na ang tawag doon, yung pambayad sa kuryente, sa tubig, tapos yung sa pang-araw-araw namin. So doon na po pumasok yung what if ganito, what if ganyan, what if eto gawin ko. Ang dami na pong pumpasok sa utak ko na mga what ifs. At ayan po, isang gabi, buong gabi ko po yung pinag-isipan na what if kaya na huminto muna ako sa pag-aaral? What if kaya na suportahan ko muna yung kapatid ko? What if na tutukan ko muna yung gagawin kong kubo-kubo? At ayun na nga po, dun na po ako naglakas loob na sabi ko, sige, mag-stop muna ako. Yun po ay, bago po ako nag-decide, bago po ako nagdesisyon, sinabi ko po yan sa sponsor, inopen ko po yan sa sponsor ko, na ganun po yung mangyayari, na mag-stop po ako sa pag-aaral. At ayan, ayun nga, nag-usap naman po kami ng sponsor. At ayan, sinabi niya naman po sa akin kung ano, ganito, ganyan. At ayan, nagkasundo naman po kami. At ayun nga, kasi po, mahirap talagang ma-explain, pero bilang ako po kasi, para po ako na po yung tumatayong nanay at tatay sa kapatid ko. Ako po yung magbabudget monthly. Ako po yung mag-iisip ng pambayad niya sa school. Ako po yung mag-iisip na kung ano yung kakainin namin sa buong araw. Ako yung magdidesisyon. Parang sa akin po nakasalalay yung pagdesisyon. Kaya ayun, yun po ay ginawa kong desisyon na mag-stop po ako para po yung tawag doon, yung sahod ko is hindi po siya masyadong mababawasan dahil sa gastos namin sa apartment. Then yun nga, nag-usap din po kami ng sponsor na yung ipang allowance ko or tuition ko, yun yung tinulong niya sa akin nung siya po yung tumulong sa akin nung umpisa, na ayun, na yung bilang kubo is gagawin ng semento. Yung parang ginawa po namin, yung pang allowance ko po monthly, yung tuition ko is binigay na lang po para dun sa bahay na ginagawa. Yun po. At ayun, sabi ko, kaysa naman po magstay kami dun sa apartment, magbabayad po kami ng kuryente, parang upa na rin, kasi lahat po ng kuryente doon kami upa na rin yon, tubig. At tapos syempre hindi rin naman po kami kasi maliit lang din naman po yung apartment. So ayun, sabi ko, mas okay ka ako na yung ipangbabayad ko sa monthly renta, tubig, kuryente, yun na lang ka ako yung idadagdag na mismo dun sa pabahay dito sa yun nga po yung ginagawang bahay dito. At ayun nga po, sabi ko, medyo ka ako, gumaan-gaan din yung gumaan-gaan din po yung ko nun, kasi may mga nagbibigay po, nag-sponsor nga po dito sa bahay, na hindi ko rin po akalain na may tutulong, may magbibigay. At ayan, dahil po doon ay nagkaroon po tayo ng dream house, na ito ngayon ay talagang na po sa amin.
At ayan, hindi parang ano rin po, hindi nyo rin po ako masisi kung bakit hindi nyo po ako masisi at hindi ko rin po kayo masisisi kung ano yung magiging comment ninyo sa ginawa ko pong desisyon sa akin. Kasi po iba-iba po tayo ng strategy sa buhay. At ayun po, ginawa ko lang po na mag-stop na sa pag-aaral para po sa kapatid ko at para din naman po yun sa amin. Kasi po kung inuna ko po yung pag-aaral, ngayong taon, hanggang ngayon po andun pa po kami sa apartment na yun, magtsatsaga na magbabayad buwan-buwan, mag-iisip ng pambayad ng tubig at kuryente, na tapos sa renta. Ayan, yun nga po yung sabi ko, siguro naging mas maganda yung naging desisyon ko na iyon. Kasi po, kung hindi po ako nagdesisyon na mag-stop na para i-focus muna dito sa pabahay, hindi po ito magagawa. Hindi pa po ito matatapos or wala pa po itong nasimulan. Kaya, ayun, buti na lang po naglakas loob ako noon na kahit 20k po yung yung inipon ko po talaga yun. Kasi, ayun, sabi ko, gusto kong magkaroon ng sarili ko. Gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay. Ayan. At kaya po, yung 20k na yun, sobrang laki na po yun sa akin. Naglakas loob po ako noon na magpasimula. Ayan, magpasimula. Tapos, dinagdagan din ni Kuya Ruel yun nung una. Ayan, hanggang sa sumunod, hanggang sa nabubuo na siya. Ayan, syempre, at sa mga nag-sponsor po kay Kuya Jaime, kay Kuya Bern, sino pa ba? Kay Ma'am Venus, and syempre po kay Kuya Jose at kay Kuya Egay. Ayan, thank you so much po. And syempre kay kay Tatay, kasi siya sa Tulay. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, kung hindi po talaga mangyayari ang lahat ng to kung hindi po dahil sa tulong ninyo. At ayan, ano pa ba yung gusto kong sabihin? And wag po kayo mag-alala kasi ngayong taon po, kung sakali, mag-aaral po ulit ako. Mag-aaral po ako ulit. Kasi, base po sa akin, yung pag-aaral po, andyan lang. Andyan lang po yan. Gusto ko muna pong si Tintin, matutukan siya na, and hindi po mawalan ng pamasahe, mawalan ng baon kaya di makapasok, ganito, ganyan. Kasi ranas po namin yan nung mga bata pa kami, na hindi po kami makapasok dahil walang pamasahe. Hindi kami makapasok dahil walang kakainin, wala kaming baon na makakain sa lunch. Ayan, kaya sabi ko, yun din po na sabi ko, si Tintin muna. Si Tintin na ayaw kong makaranas ng naranasan namin dati, na ganun yung paulit-ulit sa araw-araw, na ganun kami, na nagiging routine na namin yun, na maglalakad lang papunta ng school, ganito, ganyan. Kaya ayun. At ayun, eto na po. Eto po yung naging basehan ko kung bakit nag-stop po ako mag-aral ngayong taon. Ayan, sana po maintindihan nyo kung ano man yung dahilan ko or naging desisyon ko. Naging desisyon ko ngayon. So, sana po maintindihan yung lahat. At alam ko naman po na syempre, hindi po yung maiiwasan na may iba na iba yung reaction or iba yung comments. Okay lang po, naiintindihan ko po kayo. Syempre po, hindi nyo po yun mararamdaman kasi hindi po kayo yung nasa posisyon ko ngayon. Kaya po, alam ko po na madaming tao na mag-iisip na ay ganito, ganyan, magsasabi ng ganito, ganyan, reaction, magiging iba yung reaction nila. Nire-respeto ko po kung ano yung magiging reaction nyo, kung bakit ganon.
At sana po respetuhin nyo rin po yung napagdesisyonan ko kung bakit nga ba. Ayan, yun lang kasi gusto ko lang naman ipaliwanag na kung bakit. Kasi madaming nagtatanong kung bakit ganito, ganyan. Eh di sabi ko, sige, sasagutin ko kako yan. Kasi yun naman po talaga yung totoo. Yun naman po talaga yung totoong nangyayari. Hindi po ako, nagpapakatotoo lang naman ako kung ano yung gusto kong sabihin, kung ano talaga yung nararamdaman ko, kung ano yung nararanasan ko, nagpapakatotoo lang din po ako. Ayoko po na mag plastikan ba sa harap ng camera, hindi po. Ganun po talaga yung, kung ano man yung nakikita nyo ako sa vlog, kung ano man yung pananalita ko, ganun din po yung personality ko sa pag nakita nyo po ako sa personal. Even though na may mga emotional na nararamdaman, yun po ay hindi ko na po yun pinapakita sa camera. Ayoko po ng ganun. Kahit na minsan na gusto ko man na habi ko para ma-feel din nila kung ano yung nararamdaman ko, pero no, kasi private emotional ko na yun, nasa private na yun. So sabi ko, ay ako naman ay damay pa sila. Kung ano man po yung nakikita nyo sa akin, ayan po ako, yan po ako, as in hindi ko lang po, ang ano lang po is hindi ko po pinapakita sa vlog ko kung ano man yung kahinaan ko, kung ano man yung lagi kong iniiyakan, kung ano man yung problema ko na sobrang nakakalabas ng emotion ko. Ayun, yan lang po ang hindi ko pinapakita sa camera. Pero in real life, ayan, syempre nagbe-breakdown po tayo. Lahat naman po ata ng tao nagbe-breakdown dahil sa kung ano man yung problema nila sa araw-araw, kung ano man yung naging stress nila sa araw-araw. Ayan. Kaya naging sabi nga nila, be professional na lang. Ayan. Yun lang po. At na-share ko lang naman po yun para wala na pong masyadong magtanong. Even may comment pa rin po dyan kasi nga hindi naman po lahat na nakapanood or nakapag-alalay ng mga ibang vlogs ko. Ayan. Okay lang naman po. At ayan. Yun lang. Na-share ko lang po yun. Thank you po ulit sa sa lahat ng sponsors sa Dream House ko and sa sponsor ko po sa pag-aaral kay Kuya Ruel. Ayan. Thank you so much po at mag-iingat po kayo palagi dyan. God bless po. And more blessings to come po sa inyo. Sa atin lahat. Ayan. Thank you po and bye-bye.